Isinailalim na sa state of calamity ang probinsya ng Sarangani. Sa gitna po niyan, parehong bumisita sa Mindanao sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Narito po ang report ni Bril Montalvo. Naiyak na lang si Tatay Adnan nang makumpirma niyang anak niya ang bangkay na nasa loob ng body bag na yan. Nakita ng isang mangingisda na palutang-lutang malapit sa Johnson Fishport ang bangkay ng 8 taong gulang na si Ersad. Nang tumama kasi ang magnitude 7.8 na lindol, nasa dalampasigan si Ersad kasama ang kanyang 10-year-old na pinsan na nawawala pa rin ngayon. Kaya hiling ng kanilang lola, mahanap na rin ang isa pa niyang apo. Sana naman ibigay rin ni Allah na matapos ito magkabalik din kami at magkita yung kuya niya. Walang nakakatanggap sa kahit sino sa amin. Wala. Hindi namin inaasahan ito. Nahukay naman ang isang bangkay ng lalaki mula sa Gumuhong grocery store. Kinilala siyang si Joey Diluvio, 39 years old. Kay sakit, bugat, pero wa ko'y mahimo. Tanggapon tanan namo ang tanan. Kanina, dumating na sa Johnson si Pangulong Bongbong Marcos. Pinapauna ngayon ng Pangulo ang structural assessment ng mga ospital at health facility. Pinangunahan niya rin ang pamimigay ng ayuda. Lahat ng pamilya nang meron silang casualty na biktima, nasawi, ay magbibigay tayo ng tig 50,000 para sa kanila, para sa tulong. May inilaan ding 100 million pesos ang Pangulo para maipaayos ang City Hall ng Johnson. Bumisita rin siya sa ilang paaralan. Kausap ko yung mga teacher at sinabi ko sa kanila, alalahanin nila na traumatizing itong experience para sa mga estudyante, para sa mga bata. Gaya ni PBBM, nasa General Santos City rin kanina si Vice President Sara Duterte. Personal siyang nakiramay sa pamilya ng ilang nasawi sa lindol. Nauna nang nagpadala ng food truck ang OVP para sa mga rumisponde sa Gumuhong Gusali sa Barangay Kalumpang. Bukod naman sa mga bahay at gusali, lubharing napinsala ang General Santos Airport. Hindi tuloy magamit ang paliparan para sa commercial flights. Target ng DOTR na maibalik ang commercial flights sa susunod na linggo. Tinatayang aabot sa 150 million pesos ang halaga ng pagsasaayos nito. Sa Glan, Sarangani, naiyak ang tata na ito habang pinagmamasdan ang kanyang mag-ina na nasawi sa lindol. Itinabi niya ang nasawi nilang baby sa bangkay ng kanyang misis at saka tinakluban. Sa Barangay Laker naman, tulong-tulong na binuhat ng mga residente ang isang ito na nabagsakan ng pader kasunod ng tsunami sa kanilang lugar. Maayos naman na ang kalagayan niya. Pero hindi nakaligtas sa tsunami ang ilang alagang manok at aso. Ang ilang barangay naman na isolated dahil sa nasirang tulay na kumukonekta sa Glan at Malapatan. Ang ilan humingi ng tulong sa highway. Number 1 sir, ang tubig at saka bigas. Oo, kaya nandito kayo ngayon. Kasi wala na kaming tubig doon sa bahay namin. Bumaba kami dito para maghingi ng tubig at saka bigas. Naayos naman na ang tulay kaya umaasa ang mga residente na may darating na tulong. Sa Barangay New Aklan, natabunan ng mga bato at lupa ang ilang bahay. May mga eskwelahan din na nasira at hindi na magagamit. Sa mga makeshift tent naman ng ospital sa Glan, inilagay ang mga pasyente. Habang ang mga residente, ginawang evacuation center ang plaza. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website, truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.